Hello mga bro, magandang araw. Bali, signal light trouble tayo. Bago kayo pumunta sa mga mekaniko nyo, try nyo muna tong procedure natin. Baka sakali makatulong at dito pa lang isa masolve na ang problema nyo. Unang-una sa procedure natin na gagawin is to check lahat ng bumbilya ng ilaw natin at yung kanyang connection. Unang-una syempre, tanggalin nyo yung inyong mga cover ng signal light nyo para ma-expose yung bumbilya. Then check nyo for busted. Sa busted ilaw, mahirap naman i-determine kasi minsan mayroong hindi naman sunog, isa ayaw niyang umilaw. Then dito sa connection, dapat importante wala siyang kalawang at meron siyang connection dito tsaka dito. So pag ito wala nang kalawang, pwede niyo ma-check lahat ng bumbilya nyo by actual natin siyang chichikin sa pamamagitan nito. Ito yung pinakamadaling paraan is kumuha kayo ng isang wire, then yung negative wire is yung isang wire ilagay nyo sa negative, then yung negative dito is itong body, so yung positive ito mismo sa pinakailalim niya. So idikit nyo, kay matakot, hindi naman siya nakakuryente. Pag dikit nyo ganyan, so tsaka nyo siya testingin kung iilaw. So sigurado nyo lang na negative at positive. Okay, so ayun, nakita nyo umilaw. So gawin nyo to lahat sa bumbilya nyo para sure. Tsaka niya yung connection. So pag na-check nyo na lahat, so positive kayo, may kuryente, may ilaw siya, then ibalik nyo na ulit lahat sa dati. So yun lang muna yung first step natin to check lahat ng bumbilya. So ang second step natin no procedure is checkin nyo na kung ayaw pa rin siyang umandar, ay tingnan nyo na yung inyong switch. Syempre yung inyong left and right signal switch, kung may connection. So checkin nyo rin kung may connection siya at nililinis nyo naman is ayun, okay na, saka nyo ulit testingin. At pag wala pa rin, ay meron naman tayong isa pang third procedure kung sa ating troubleshooting. Basta sure nyo lang na may connection, malinis itong inyong switch. Yun. So ito na yung ating last na ating chichikin. So lastly, ang pinakahuli nating chichikin is yung ating flasher relay. So ito yung aking flasher relay. So ito technically may test procedure nito. So sa atin hindi na natin ipapakita pa or tuturo. Pinaka the best way ang ating ipapakita ko sa inyo is to manghiram na lang kayo ng ibang flasher relay, basta naka 12 volts siya tulad ito. So nanghiram ako ng sa ibang motor para sigurado. So ito yung ngayon ang tatanggalin natin, then ipapalit natin itong hindi naman siya bago. So pag natuklasan natin na ito yung problema, ito ang problema, yung inyong flasher relay, ay mas maganda mamili na tayo ng bago nito. So ayan, naikabit na natin yung ating hiniram na flasher relay sa ibang motor. So testingin natin kung magkakaroon siya ng signal light na. So ayan, nagkaroon ka ng signal light. So at lagang ang problema natin is yung ating relay lang. So ayan so tingnan yung dalawa. So ayan, dito naman tayo sa left and right, tingnan natin umilaw. So yun, so ayos tayo dyan ang bossing. Ayan natin. So ayan. So yun, ganun lang ang ating procedure. Una nating procedure is to check muna natin lahat ng bumbilya, pati yung connection niya. At ayun nga, meron na rin tayong instruction para mag-check ng bumbilya kung pundi o hindi. Then secondly, yung inyong switch sa signal light nyo, kung okay yung connection, malinis, walang kung ano man na dumi o alikabok. Then lastly, itong relay. So ito nga pala na-check natin. Ito hiniram ko lang din to. Then so namili na ako ng bago ito. So ito ngayon yung ikakabit ko rito. Then okay na tayo. So ayan, napakasimple lang. Ikakabit lang natin itong bago at meron na tayong signal light. So ayan lang ang ating procedure. Sure lang natin, ayun, meron. So ayan, ang nabili ko pa lang ay siya may tunog pa, para sure ka na maririnig mo kung sumisignal ka. So sure lang natin na meron tayong supply at wala tayong problema pa sa ibang electrical system. So ayan, mga
bro, kung makatulong sana itong video ko bago kayo pumunta sa inyong mga mekaniko. So hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa inyo. Paalam.